So yun, magandang araw sa inyong lahat at ako nga pala si Vincent, isang factory worker dito sa South Korea. So mag-iisang taon na ako dito at marami kasing nagtatanong sa akin kung paano nga ba ako nakapagtrabaho dito, ano yung mga requirements, ano yung mga kailangang gawin para makapagtrabaho dito sa South Korea. So yun, sa video na to, tatalakayin natin kung ano ba yung mga kailangan yung malaman para makapagtrabaho dito sa South Korea. So pag-usapan natin yung qualification and requirements. Number 1, kailangan may valid passport ka. So, kung wala kang valid passport, kumuha ka na. Kasi, sa pagre-register pa lang sa exam, so kailangan na talaga ng passport. Tapos, yung passport mo, kailangan ang validity niya ay 1 year. So, 2 years pwede, 3 years pwede. Mas maganda na mas mahaba yung validity niya. So, kung kukuha ka pa lang ngayon, maganda kasi matagal pa yung validity. Tapos, kung wala nang 1 year validity yung passport mo, kuha ka na. Ay, pa-renew mo na. Kasi bago ka makapag-register, dapat 1 year validity. Kasi kung sa registeran, tapos hindi siya 1 year validity, sa registeran pa lang, bagsak ka na. So, yun, number 2, dapat may e-reg account ka. So, e-reg account, napakadali lang gumawa niyan. Manood ka lang sa YouTube kung paano gumawa ng e-reg account. Next natin, 18 to 38 years old ang age limit. Overage, wala na po. Sa iba na yung ano, hindi na pwede dito kasi may age limit. So yun ang next natin, ito yung pinakamaganda. Walang educational attainment. So ibig sabihin, hindi kailangan na may tinapos ka, tapos ka ng college, tapos ka ng high school, tapos ka ng elementary. So ganun kaganda dito sa South Korea. Kahit wala kang tinapos, kahit grade 2, grade 3 ka lang, pwede ka dito. So elementary, high school, so yan din yung pinaka sa akin tanong. Kuya, high school graduate lang ako, pwede ba ako dyan sa Korea? Pwede. Ako kasi high school graduate lang din ako. Kailangan lang talaga natin malaman yung proseso, yung tamang proseso para hindi tayo matakot na, ay, high school graduate lang ako, tapos wala akong experience. Ayun kasi yung yung nasa utak ng iba na, ay, hindi ako pwede dun. Hindi naman nila alam yung requirements. Nawawalan na agad sila ng pag-asa. Kala nila, dapat college graduate. Yung mga naririnig nila sa ibang tao. So, ito, 18 to 38 years old at hindi kailangan pala ng educational attainment. So, next natin na qualification, walang criminal record. So, ito, dapat wala ka nito, syempre. Kasi sa NBI pa lang, hindi ka na makakalusot. Diba? Kung makalusot ka man, tapos nakita na may criminal record ka, sayang lang din yung pagpaprocess mo, sayang lang din yung ilalabas mong pera. Kung makakalusot ka man, tas na pagpaalis ka na, di ba? Tsaka nakita, nasilip. So, kailangan wala kang criminal record. Next natin, walang TB history, AIDS, at HIV. Tapos, HEPA. At hindi din colorblind. So, yun. Yung mga nakakahawang sakit, yung HIV, yun, number 1. HEPA, tas TB. Yun. History of TB, bawal. So, idagdag pa natin sa mga requirements, qualification, bawal yung may tattoo. Hindi, joke lang. Pwede may tattoo dito. Ayun yung mga tinatanong sa akin ng mga kaibigan ko. Pre, pwede ba ako dyan kasi may tattoo ako eh. May tattoo ako sa braso. May tattoo ako dito, kita, sa kamay. Sabi ko, pwede dito. Yung kaibigan ko nga si Jepoy, yung dito, buong braso niya, meron. So, walang dito, discrimination sa South Korea. Kahit may butas yung tenga mo, kahit anong kulay ng buhok mo eh. So, mag-apply ka, kulay dilaw buhok mo, pwede. Ganun kaluwag ang South Korea. So, pero, hindi ganun kadali makapasok. Kasi, kailangan mo pang mag-exam. So, ito yung parang mahirap lang. Kasi, kailangan mo pa mag-aral lang Korean language. So, next natin, tapos na tayo sa qualification and requirements. So, yun, pagka okay ka sa lahat ng yun, pwede ka dito sa South Korea. Pwede kang mag-apply dito para maging isang factory worker. Natin ang process. Dito kasi sa South Korea, para makapagtrabaho ka bilang isang factory worker, kailangan mo munang ipasa yung EPS exam or yung employment permit system. So, ibig sabihin, mag-aaral ka talaga ng Korean language. Kasi yung exam dito, yung EPS exam, reading tsaka listening. Yung reading, 1 to 20, listening, 1 to 20. So, bali 40 siya, 40 items. Tapos, in Korean siya, wala siyang English translation. Tapos, yung listening, papakinggan nyo siya. Tapos, yung tanong, makikita nyo sa screen kung computer-based test kayo. Ako kasi CBT ako nag-exam eh.
makikita nyo sa screen yung pwede nyong choices. Tapos, yung tanong, papakinggan nyo gamit ng headset. So, yun. Kailangan nyo po talagang mag-aral ng Korean language. Kasi ayun yung susi para makapagtrabaho dito sa South Korea. Saka dito kasi sa South Korea, hindi sila nag-i-English masyado. Yung mga tao dito, kakausapin ka in Korean language. Kaya kailangan makapag-aral tayo ng Korean language. At naiintindihan din natin yung language nila. Kaya nga may exam. Parang sinasala din tayo na yung mga kahit pa paano may alam sa Korean language, siyempre nakapasa na pagdating dito sa Korea, hindi mahirapan na mag-adjust. Pero mahirapan ka pa din. Hirap dito. Kahit nakapasa ka na sa exam. Kasi basic lang naman yung exam eh. Pag nag-aral ka ng Korean language. Sunod naman, tatanong nyo, saan ba mag-aaral? Saan ba dapat mag-aral ng Korean language? May mga center ba? Or ano ba yung kailangan? Ano ba yung, basta may mga ganun, daming tanong. So, ako kasi nag-self-study ako. Kasi pandemic times ako nag-aaral ng Korean language eh. So, bawal lumabas nun, di ba? Kaya sa bahay lang ako nagkukulong yung sa YouTube, no? Tas mga libro, sa mga group, sa mga EPS topic online, tas sa mga apps, sa cellphone. Tas yun, nag-aaral ako sa bahay, self-study. Kasi nga, pandemic, bawal naman lumabas nun. Tapos, sumasali-sali lang ako sa mga groups na makakatulong sa akin sa pag-aaral sa Korean language. So, ako naman, ang mapapayo ko sa inyo ngayon, sa panahon ngayon, mas maganda na mag-learning center kayo. Pasok kayo sa mga learning center. Kasi, napakarami namang Korean language training center sa Pilipinas na magka-guide sa inyo. Number 1 kasi yun eh, ang pinakamaganda sa mga learning center. Iga-guide nila kayo sa pag-aaral. Pero may certain na oras lang. Kunyari, 1 buwan lang, 2 months kayo mag-aaral. Tapos, kayo na yun. Kayo na bahalang magpalawak pa ng mga natutunan nyo. Parang ganun. Parang nag-self-study rin kayo, pero na-guide kayo ng mga Korean language center. Tapos, ang maganda nun, sa pagpaprocess ng papel nyo, hindi kayo mahihirapan kasi iga-guide nila kayo. Diba? Pero dapat pumili rin kayo ng mga learning center na yung hindi kayo papabayaan, yung hindi porket natapos na yung pag-aaral nyo sa kanila, hindi kayo papabayaan. Yung talagang tututukan kayo or iga-guide kayo hanggang sa makaalis. So, yun, sa pagpaprocess ng mga papers. Pag nakapag-aral na kayo sa mga learning center, syempre, i-explain nila sa inyo kung ano yung mga requirements, yung sinabi ko sa inyo, yung mga pinagsasabi ko kanina, i-explain din nila yan, ganito yung mga kailangan nyo. I-explain nila yung mga requirements sa inyo. So, ayun, lalawak na yung kaalaman nyo o yung alam nyo sa pagtatrabaho dito sa South Korea. Ganun pala yung kailangan. So, ayun yung maganda pagka may learning center. Pero ako kasi self-study. Wala kasi tayong pang-aral. Kaya self-study tayo. So, next natin, pag nakapag-aral na kayo, next naman ay mag-aantay kayo ng registeran. Registeran na exam. Pinopost siya ng DMW, POEA, at HRD Korea. Yan. So, dapat nakapalo kayo sa groups na yan, sa HRD Korea, sa DMW, at sa gpb.gov.place ba? So, yun. Dapat nakapalo kayo doon. Tapin kayo, join na din kayo sa mga group, sa mga EPS topic online. Yun. Sa, factor worker in South Korea. Basta search nyo lang sa Facebook, ang daming groups niyan. Pag nakapag-aral na kayo, mag-aantay pa kayo ng registeran na exam. So, pag nag-post na sila, doon kayo magre-register. Pag nakapag-register kayo, dapat successful yung pagre-register nyo. Kasi may mga requirements din yan. Kailangan kayong mga picture, ganun. Tapos may mga sukat yung may mga sukat yung picture. Pero pag nag-aaral naman kayo sa learning center, i-guide naman kayo. Dapat walang mali. Ako kasi, yung registeran pa lang, bumagsak na ako. Kasi yung pag-register ko, mali yung middle initial ko, mali spell. So, buti na lang, next month, yung susunod na buwan, may registeran ulit. Yun, napasa ako na. So, yun, pag successful naman yung pag-register nyo, magkakaroon na kayo ng date ng exam. Pero may bayad, registeran pa lang may bayad na. Nasa $50 yata yung bayad namin nun. Nasa 1.3. Nasa 1.3 pesos yung bayad sa pag-register sa exam. Pag successful ka naman, doon ka palang magbabayad. Pag hindi ka magbabayad.
Kasi registeran pa lang naman yun. So pag successful yun, maglalagay dun na, kailangan mo magbayad dito. Paymaya, Gcash, Paymaya. Ako kasi sa Paymaya ako nagbayad nun. Pag successful ka na, may date ka na exam. So pupunta ka na dun sa date ng exam sa POEA. Kasi kami, nung time namin kay LT19, sa kami sa main branch talaga, sa Ortigas. Kasi wala namang wala pang PBT nun PBT, paper-based test. Kasi yun yung mga ginaganap sa iba't ibang lugar. Pero nung time nga kasi, nung pandemic, sa sa POEA lang talaga. So ayun lang yung masishare ko kasi yun lang yung napagdaanan ko. Sa Ortigas kami nag-exam. Kahit yung mga taga Cebu, taga Baguio, kasabay namin nag-exam doon. So mag-exam ka sa date na yun. Siyempre, kailangan mo pasa mo yung exam para sa susunod na requirements ka naman. Pag hindi mo na pasa yung exam, mag-aantay ka uli ng next registration na exam. So, register, tapos exam. Pag di mo naman napasa, register ka ulit. So, ganun. Kaya kailangan galingan sa pag-aaral ng Korean language para isang take lang yung exam. Ako kasi, isang take lang ako na exam. Isang beses lang. Pero bagsak ako sa registeran. Sa registeran ako bumagsak. Pero sa exam, isang take lang. So, talagang focus kasi kailangan para isang take lang kasi sayang yung panahon. Number 1, dito, yung HRD Korea, isang beses na nagpapa-exam sa isang taon. Minsan, mas matagal pa daw. Ganun. Isang beses isang taon. Pero nung pandemic, nung time namin, halos 3 beses sila nagpa-exam kasi nga, di ba 2 taon yata tayong sa pandemic, nakulong. Di ba? So, yun, swerte namin, time namin. May exam nung August, may exam nung September, tas December may exam. Pag napasa niyo yung exam, masasama na kayo sa roster na pagpipilian ng mga employer dito. Parang yun yung mga papel yun yung mga pangalan ng mga nakapasa. Tapos hindi pa doon natatapos nakapasa ka. Nandito na yung pangalan nyo. So, yung mga employer dito, pipili yan kung sino yung ma-hire nila sa company nila. Kunyari, kailangan nila ng babae, kailangan nila ng lalaki. Shuffle naman yan. Titingnan lang nila yung picture niyan. So, ito, ma-hire ko to. So, ito, ma-hire ko. Tapos may mga naiiwan. Kaya, hindi porket nakapasaan na exam, is sure na makakapagtrabaho dito sa South Korea. Kasi, kailangan ma-hire ka muna ng mga company. Or ma-select ka, mapili ka muna ng mga employer dito. Kasi maraming natitenga na mga nakapasa. Tapos, matagal bago ma-select. Hindi naman may matatagal lang bago ma-select. Siguro 2 years, ganun na expire na yung validity ng exam, yung pagkapasa nila na exam. So, yung yung exam mo pala, pag nag-exam ka, nakapasa ka, 2 years yung validity nun. Kunyari, 1 year na ma-select sa'yo, tapos 1 kalahating taon, nag-select na sa'yo, okay po yun. Makakasama ka pa sa roster. Or, nasa roster pa yung pangalan mo, pwede ka pang ma-select. So, yung pag na-select ka na, ipopost na ng POEA yung mga pangalan nyo na magpa-process. Kunyari, magpapa-medical, ganun. Parang i-guide na kayo. Doon pa lang kayo i-guide ng POEA. Pagka may na kayo, may nag-hire na sa inyo na company. So, ipopost ng POEA or DMW yung mga pangalan ng mga na-hire na. Tapos, bibigyan na nila kayo ng instruction. Tapos, ayun na, may mag-guide na sa inyo. At, madadalian na kayo kasi andun na yung POEA. Gagawa na sila ng GC para pag may mga kailangan kayong gawin, doon na lang sa GC pag-uusapan. So, yun, hanggang dito lang yung video natin kasi mamamatay na yung battery ko. At sana na kahit papaano nasagot ko yung mga tanong sa isip niyo ng mga requirements. Doon number 1 yung requirements kasi, tsaka yung qualification na kailangan nyo ihanda para makapagtrabaho dito sa South Korea. Kasi yun yung tanong sa akin, yung kailangan, okay lang ba may tato? Okay lang ba na ganito yung edad? Okay lang ba na may, okay lang ba na hindi nakatapos ng pag-aaral? So yun, sana nasagot ko yung mga ganun. At kung may mga katanungan pa kayo about dito sa pagtatrabaho, medyo bitin yung oras natin kasi nga mamamatay na yung cellphone ko. So, gagawan ko na lang ng next video. Tapos, comment nyo lang dito yung mga tanong nyo pa para magawan ko ng bukod na video. Kasi masyado nang mahaba yung video natin at masyado nang mapupuno yung isip nyo. Tapos sa description nitong video na to, doon ko ilalagay yung mga yung requirements, tapos yung pagpaprocess para mabasa nyo din.
Kasi marami pa akong hindi nabanggit. So yun, hanggang dito na lang at gabi na kasi dito sa sa Korea, ano na, 10:30 PM na. Magpapahinga na tayo. So yun, paalam. See you in South Korea. Let's go.